Okay, magandang araw sa lahat ng makakapanood ng video na to. This is the continuation of my rebuttal sa mga isinagot ni Eli Soriano nung ako po ay nakapunta dun sa platform nila. Nakapunta ako doon because yung isa kong kapatid ay hinamon ako na kung mahal ko daw sila ay pamamalian ko yung kanilang paniniwala doon kay Eli Soriano. And so, gusto kong sagutin yung ah, sinagot ni Eli Soriano doon sa tanong ko na, ang tanong ko kasi ay ganito, bakit hindi masabi ng lahat ng miyembro ng mga dating daan o kaya bakit hindi masabi ni Eli Soriano na siya ay ligtas na? At ang sabi ko doon ay baka hindi sinasabi ng banal na espiritu kay Eli Soriano na siya ay ligtas na. At ang ginamit ko pong Bible verse to support my question is that ay nasa Romans chapter 8 verse 1. Ang sabi doon, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And so, yung mga ibang sagot niya ay nasagot ko na doon sa rebuttal 1 and 2 ko. And now I think this is the number 3 rebuttal. And so I would like to answer yung kanyang sagot na patungkol sa kanyang paraan ng pagiging kay Kristo. In other words, ay yung kanyang gospel. Alright? Because the gospel is actually the power of God unto salvation. We can read that in the first chapter of Romans, chapter 16 ba yun? Let me check. Because the gospel is the power of God unto salvation. Tama. Sabi ni Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. All right? So, the gospel is the power of God to save people. And now, let us look at kung ano yung gospel ni Eli Soriano na itinuturo niya. And during na kanyang sinasagot ang aking tanong, at nandun na siya sa nire-refute niya yung ni-raise niya yung once saved always saved, and then ni-refute niya yung justification by faith. So at the time na nire-refute niya yung justification by faith alone ay ginamit na niya yung 2 Corinthians chapter 10 verse 7. At idinagdag niya dito ay yung 2 Peter chapter 1 verse 5 to 9. All right? So, diyan po ako magi-start sa mga verses na yan. All right? So, ito ang sabi ni Eli Soriano. Nung nire-refute na niya yung justification by faith alone. Okay. Ito ang sabi niya, yan ba ang ibig ninyong sabihin? Hindi na kailangan ang gawang mabuti para maligtas ka, ma-justify ka, sa pamamagitan lang ng dugo ni Kristo, ligtas ka na? Yan po yung sabi ni Eli Soriano. At eto pa, kanino uma-apply yung dugo ni Kristo? Yun ang tanungin mo muna. Baka mamaya, ikaw lang ang nag-a-apply sa sarili mo na ikaw ay na-redeemed na ng dugo ni Kristo. Para ma-redeem tayo ng dugo ni Kristo, may processes yan na tinuturo ang Biblia. Alright? So, yun ang sabi niya. Sabi niya, para ma-redeem tayo ng dugo ni Kristo, may processes yan na tinuturo ang Biblia. So, yun ang sabi ni Eli Soriano. At yun ay pumunta na siya sa 2 Corinthians chapter 10 verse 7. So, puntahan natin yon. Okay? 2 Corinthians chapter 10 verse 7. At dito siya nagsimula para pumunta dun sa kanyang tinuturong gospel. Okay? So, ang sabi dito, do you look on things after the outward appearance? If any man trusts himself that he is Christ, let him of himself think again that as he is Christ, even so are we. Alright? So, sa Tagalog niya kasi ito ginamit eh. Okay?
Doon sa Tagalog kasi ay may sinasabi doon, um, dili-dilihin sa sarili kung paanong kayo ay naging kay Kristo, di may paraan pala. Yun ang sabi ni Eli Soriano. Nabasa niya yung kung papaano. Alright? Pero mali yung paggamit ni Eli Soriano dito. Of course, merong processes talaga kung paano ka magiging kay Kristo. There is a process written in the Bible, how can we be Christ? Alright? Paano tayo magiging kay Kristo? May paraan naman talaga. But to use 2 Corinthians chapter 10 verse 7, hindi po yun ang pakahulugan ng Bible. Okay? Kapag pag-aaralan mo yung chapters 10 ng 2 Corinthians, ay ina-accuse kasi yung grupo ni Apostle Paul, or ina-accuse si Apostle Paul that he is walking according to the flesh. Alright? At nakikita nila na kapag nagsusulat si Apostle Paul, sobrang bold niya. Okay? Parang ang tapang niya. But then kapag nakita nila si Apostle Paul personally at nagsasalita, parang timid siya. Alright? Parang timid siya. Hindi siya ganun authoritative compared sa mga isinusulat niya. Ayon. And so, ang sinasabi ng mga some of the believers in Corinthians, Apostle Paul is walking according to the flesh. So yun. Kaya ang sinagot ni Apostle Paul dito ay, huwag nyo kasing tignan yung panglabas na anyo lamang. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Okay? Kung papaanong kayo'y naging kay Kristo, kami din ay kay Kristo. Alright? So yun. But anyway, pagpalagyan na natin tama si Eli Soriano kasi tama naman na may process talaga of how to be in Christ. Meron naman talaga. But to use the 2 Corinthians chapter 10 verse 7 looks like it is out of context to drive what he is trying to deliver dito. Okay? So yun, sabi niya, dili-dilihin sa sarili kung paanong kami kay Kristo. Di may paraan pala, sabi niya. Alright? Okay, so may paraan pala. Di may paraan pala ang pagiging kay Kristo. Yun ang sabi niya. At hindi ka magiging kay Kristo kung ang tinitignan mo lang yung nasa harap mo. Yun ang sabi niya. Anyway, sabihin na natin na tama siya. Alright? Pagpalagay na natin na tama siya. At ayun, pumunta na siya sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9. At eto na po yung kanyang paraan para maging kay Kristo. Alright? So, ang pagiging kay Kristo at pagiging anak ng Diyos or pagiging ligtas, pareho yun. Alright? Yun, magkakapareho yan. So, ang paraan ni Eli Soriano para maging kay Kristo ay binasa niya dun sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9. So, eto yung paraan ni Eli Soriano para maligtas. Okay? So, basahin natin. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9. Okay? At eto po ang sabi. Okay? And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Okay? Take note. Sabi niya, ito yung kanyang sinasabi kasi lagi eh. Okay? Okay? Verse 5, and besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. 8. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. 9. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sin. So yun. Ito yung gospel ni Eli Soriano. Ito yung paraan niya upang maging kay Kristo. Alright?
Do you remember that the gospel is the power of God unto salvation? The gospel is the power of God to save sinners. All right? So, ito yung paraan niya. Kaya, etong video na to, I really would like to entitle sana na Another Gospel according to the Book of Eli. Meron kasing pelikula na The Book of Eli Okay? Naalala ko yung pelikula na yon. And then, eto nga, nakita ko yung paraan ni Eli Soriano para sila ay maligtas. But take note, sabi niya, hindi pa sila ligtas hanggang ngayon. Alright? Ang sabi niya ay, maliligtas lang siya, masasabi lang niya na siya ay ligtas na towards the end ng kanyang buhay. Just like Apostle Paul. Nung sinabi ni Apostle Paul that I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Okay? Ginamit niya yon. Na akala niya ay hindi paligtas si Apostle Paul at naligtas lang si Apostle Paul dun sa dulo ng kanyang buhay. Okay? So, hindi niya alam paano naging kay Kristo si Apostle Paul. Alright? So, eto, yung kanyang gospel. At kaya ko sinabing another gospel according to the Book of Eli is that meron siyang video na-release. Of course, I did my assignment. Alright? Gumawa ako ng assignment ko. And nakita ko yung kanyang 5 process. I think I have already mentioned this dun sa mga earlier rebuttal videos ko. But ang 5 final processes how the dating daan can be saved. Okay? So, ito yung kanyang 5 processes. Okay? Pero dito kasi kay 2 Peter chapter 1 verse 9, nakabasa siya kasi dito ng add to your faith. Okay? Add to your faith good works. Kung isa-summarize natin yon, add to your faith good works. Okay? Pero gusto kong puntahan natin yung kanyang pinablish na final outline or process ng salvation ng mga taga-MCGI. Okay? So, ito yon. Sabi niya, okay, believe on the Savior. Jesus Christ is the Savior, sabi niya. And accept the Savior. Okay? And accept all the teachings of the Savior. Yun yung number 3. Okay? And yung number 4 ay keep or live by the teachings of the Savior. Alright? And then yung panglima niya ay endure up to the end to execute God's will. Okay? So yun yung kanyang 5 proseso para sila ay maligtas. And so, sabihin natin, ito yung gospel ni Eli Soriano para maligtas yung mga miyembro niya. Alright? So, wala pang ligtas kahit isa sa kanila at the moment. So, matagal na siyang nagtuturo. Hanggang ngayon, hindi pa siya ligtas. Okay? Alright. Pero, let us analyze yung 2 Peter chapter 1 verse 5 to 9. Okay? So, ang sabi niya dito, isummarize natin from 5 to 7. Okay? Ang sabi niyan, add to your faith good works. Alright? So, yun. Ang gustong sabihin ng Bible dyan sa 5 to 7. And yung verse 8, etong sabi niya, if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful. Ano? Anong sabi ng Bible? Kapag meron ka nito, if you have added to your faith good works, anong mangyayari? Ang sabi ng Bible ay magbubunga ka. Ang sabi niya kasi, ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. You see, yung mga mag-a-add ng good works sa kanilang faith, they have already knowledge about the Lord Jesus Christ. Oh, di ba? Pero hindi sinasabi dito, if you have these things, ay magiging kay Kristo ka. Hindi. Ang sabi niya, kung if you add good works to your faith, you will be fruitful. Okay? Yun yung sinasabi sa verse 8. Okay? Yung verse 9. Puntahan natin. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sin. Oh,
Yung mga wala nito, nakalimutan nila na sila ay pinatawad na. Ibig sabihin, itong mga magdadagdag ng mga good works sa kanilang pananampalataya ay pinatawad na. Pero dahil they lack these things, sabi ni Apostle Peter, okay, sa verse 9, if ye lack these things, ye are blind and cannot see afar off. Malapit lang yun nakikita mo. Okay? Yun ang sabi. At, ang matindi nito, nakalimutan nung tao na to na siya ay pinatawad na. He was purged from his old sin. Nakalimutan na niya. Kasi hindi siya gumagawa ng good works. Yun. Kapag ka pala hindi ka gagawa ng good works, makakalimutan mo na ikaw ay pinatawad na. Makakalimutan mo na ikaw ay anak ng Diyos o ligtas na. Yun. Pero gusto kong basahin natin yung verse 10 kasi hindi nila ito binasa eh. Okay? Ito yung verse 10. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling in and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Kapag ka dinagdagan mo ng mabubuting gawa yung pananampalataya mo, hindi ka mahuhulog. So, ibig sabihin pala, etong mga tao na merong pananampalataya na magdadagdag ng good works dun sa pananampalataya nila ay nakakabit na kay Jesus Christ. Ibig sabihin, they are already in Christ. Do you get that? Nakita nyo yan? And so, because they are already in Christ, ang sabi niya, add to your faith good works. Because if you add to your faith good works, ye shall never fall. Yun ang tamang pakahulugan ni Apostle Peter dito sa sinulat niya from verse 5 hanggang 10 sana yung binasa nila, pero hanggang 9 lang yung kanilang binasa eh. Pero sabi ni Eli Soriano, eto yung paraan niya para maging kay Kristo. Tama ba? Hindi ba another gospel ito? Yung gospel ni Jesus Christ, dinagdagan nila ng good works para sila maligtas. You see? That is why it is another gospel. At kapag another gospel, it loses its power to save souls of sinners. You see? Because the gospel, the pure gospel of God, is the power of God to save sinners. Yun. Kaya, eto yung another gospel according to Eli Soriano. You see? Alright. At ang sabi pa niya, ay, edi meron palang paraan ang pagiging kay Kristo. Okay? At hindi ka magiging kay Kristo kung ang tinitignan mo lang yung nasa harap mo. Yun ang sabi niya. Okay? At nag-start siya dun sa 2 Corinthians chapter 10 verse 7. Okay? Hindi niya alam kung paano naging kay Kristo si Apostle Paul. Si Apostle Paul ba ay sinabi niya na hindi pa siya ligtas? Hindi. Paano naging kay Kristo si Apostle Paul? Hindi niyo alam yung kwento? Eto. Balikan natin para maliwanagan tayo lahat-lahat. Makinig. Nandito sa Acts chapter 9 verse 1 to 18. Okay? So, eto, medyo mahaba-haba ito. But to make the story short, si Apostle Paul, he is on his way to persecute Christians. Okay? And on his way going to Damascus, na-meet niya si Jesus Christ in a vision. Okay? At sabi ni Jesus Christ, Saul, Saul, why persecutest thou me? And sabi naman ni Apostle Paul, who art thou, Lord? Okay, sabi ni Jesus Christ, I am Jesus Christ, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the prick. Yun ang sabi ni Jesus Christ. And so, yun yung start. At nabulag si Apostle Paul. But of course, binigyan siya ng instruction ng Panginoon at pumunta siya doon
sa bahay ni Ananias. And of course, at the same time, si Ananias din ay binibigyan ng instruction na puntahan niya si Apostle Paul. But of course, si Ananias, knowing the background of Apostle Paul persecuting the Christians during that time, ay sabi niya, Lord naman, yung tao na yun nabe-persecute ng Kristiyano eh. No, don't worry. Sabi ng Panginoon sa kanya Ananias, don't worry. I have chosen him a vessel, okay? Para sa aking pangalan. Okay? So yun. And so puntahan natin doon sa Acts chapter 9. Kung paano naging kay Kristo si Apostle Paul. And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him and said, Brother Saul, nasa verse 17 ako, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. Take note of that, okay? And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received his sight and arose and was baptized. Yun yung conversion ni Saul na naging Apostle Paul sa kanyang pagiging Kristiyano. Yun yung kanyang pagiging kay Kristo. Yun yung pagiging kay Kristo niya. Ang sabi ni Eddie Soriano, di may paraan pala ng pagiging kay Kristo. At ang paraan niya, yung binasa niya sa 2 Peter chapter 1, verse 5 to 9. Okay? At pag isummarize mo, okay, add to your faith good works. O para ikaw ay maging kay Kristo, dapat ay gumawa ka ng good works. O ang dami na siguro nilang ginagawang good works ngayon. Baka hanggang ngayon, sa dami ng ginagawa nilang good works, hanggang ngayon hindi pa rin sila ligtas. Work in progress pa rin yung kanilang salvation. Mali. Tinapos ni Jesus Christ ito sa krus ng Kalbaryo. And that is a miracle. Okay? The gospel of Christ was summarized in 2 verses sa Bible. And that is the Last Supper. Ang sabi ng Panginoon, before He was taken to die on the cross of Calvary, nag-Last Supper siya At gusto niyang gawin daw yun with His disciples. At yun yung summary ng gospel niya. Okay? Kumuha siya ng unleavened bread. Okay? Purong-puro unleavened. Okay? And that represents His body. Sabi niya, He break this bread and gave it to His disciples and give thanks and said, take it, this is my body, which will be given up for you. Tapos, and then He took the cup and He gave thanks and distributed it to His disciples. Take it, drink it, for this is the blood of the new and everlasting covenant. You see, so that is the summary of the gospel of God. That God sent His only begotten Son para maipanganak dito. Okay? And His Son lived a pure and sinless life. Kaya yung kanyang body, yung bread, represents His body, is unleavened bread. Okay? Do you remember that the Bible says, a little leaven will leaven at the whole lump? Pag nilagyan mo kahit katiting lang na konti yan, dinagdagan mo yan, contaminated na yan. Okay? Ayun, contaminated. Vocabulary natin yan, panahon ng coronavirus, di ba? Contaminated yan. Dinagdagan mo yan ng konti lang, yung unleavened bread. Okay? Adulterated na yan. Yun yung sinasabi sa Bible na yung mga Pharisees, they adulterated yung gospel. And so, yun ang gustong gawin ni Eli Soriano para sila ay maligtas. Dagdagan niya ng kanyang mabubuting gawa. Nakakalimutan niya, ang mabubuti nating gawa ay parang mga basahan lamang sa harapan ng Diyos. Alright? So, yun ang conversion ni Apostle Paul. Nasa Acts chapter 9, nung na-meet niya ang Panginoon sa straight way of Damascus at ginamit si Ananias para siya ay ma-convert. Okay? Nung panahon ng Pentecost, papaano tuluyang na-convert o naging new creature yung mga 120 initial members of the church. Okay? Puntahan natin, papaano sila naging tuluyan kay Kristo. Okay? Acts chapter 2, verse 2 and 3. Marami dito sa Acts patungkol sa confirmation or ang pagiging kay Kristo. Okay?
At sabi dito, and suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. And they were filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. You see? So ito yung confirmation ng pagiging kay Kristo nung mga 120 disciples niya. Okay? Alright? So ito yung Day of Pentecost. Ano pa? Yung confirmation ng 3,000 souls, because during this day ng Pentecost ay nag-preach si Apostle Peter. Okay? At nung nag-preach siya, maraming naniwala. At yun, 3,000 souls ang nasave. Tingnan natin sa verse, on the same chapter 2 ng Acts, verses 38 and 41. Okay? 38 and 41. And Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remissions of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. You see? And they that gladly received his word were baptized, and the same day, this is verse 41, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. So, sa church ng Panginoon, yung totoong iglesia ng Diyos ng Biblia, okay, mga ligtas ang mga idinadagdag dyan. Nakita nyo yon? Mga ligtas. Okay? Okay? Anong patunay dito ng mga ligtas ang mga idinadagdag na miyembro sa church ng Panginoon o sa iglesia ng Diyos? Ito, tignan natin sa Acts chapter 2 verse 47, yung pinakahuli-huli. Okay? And they continued daily with one accord, sa verse 46, in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat, and with gladness and singleness of heart, 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those that are being saved. Wow! Sabi ni Eli Soriano, hindi pa siya ligtas. Yung tagapagturo, hindi pa ligtas. Siyempre, yung mga tinuturuan niya, hindi rin ligtas, di ba? Pero sabi dito, ang totoong iglesia ng Diyos, mga ligtas yung mga dinadagdag dyan, araw-araw. Wow! Talagang mali yung tinuturo ni Eli Soriano na kanyang gospel. Yung gospel niya is another gospel according to the book of Eli Soriano. Binigay niya yung 5 outline. And yung 5 outline niya, you remember how a book is composed? May mga outlines yan, or table of contents, okay? At yung mga table of contents yan, parang bullet points yan. At yung mga nakapaloob dyan, ang dami niyan. For example, sabi niya, keep and live by the teachings of the Savior. Ang dami nun. Kaya nilang gawin yon? Kahit siguro sambitin lang, o sabihin lang kung ano-ano yung mga katuruan ng Panginoon. Baka konti lang ang alam nila, hindi nila ma-recite. Okay? Pero ang dami noon. Alam ko, napakahirap yung mga iba doon. Alam ko, meron siyang sinasabi doon na turo ng Panginoon. Mayroon kasing isang young man na rich. Ang sabi niya, paano siya maliligtas? Sabi ng Panginoon, sige, benta mo lahat ng mga ari-arian mo, pamigay mo lahat sa mga mahihirap. Hindi ko lang alam kung kayang gawin ng mga taga-dating daan ito. Hindi nila kayang gawin ito. Hindi nila kaya. At ang dami noon. Yung panglima, sabi niya, endure unto the end to execute God's will. Ang dami-daming God's will. Pero ano kanyang God's will? Yung nandoon sa loob noon. Pero sabi niya, God's will. Okay? So, ang kaligtasan ay yung purong gospel na tinapos ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Hindi itong another gospel ni Eli Soriano na hanggang ngayon, hindi sila ligtas. Hindi sigurado. You see? Hindi sigurado. Puntahan pa natin. Paano na-save o naging kay Kristo yung mga unang Gentiles. Nasa Acts din ito, chapter 10. Puntahan natin. Bear with me. Verse 44.
And while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them which heard the word. And they of the circumcisions which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. Kasi ito, ay si Cornelius. Si Cornelius, mabait na tao ito. And of course, sinabihan din siya ng Panginoon si Peter. Pumunta ko kay Cornelius. Okay? At ayun, may vision pa nga si Peter dito. Kasi it is not a customary, ang tawag dito, hindi custom ng mga Hudyo na makipaghalubilo sa mga Gentiles. Because for the Jewish people, Gentiles are unclean people. Ayun. But of course, sabi ng Panginoon kay Pedro, Peter, kung nilinis ko na yan, malinis na yan. So yun. Pumunta si Pedro at nag-preach nga siya sa bahay ni Cornelius. At habang sila'y nakikinig ng mga preaching ni Pedro, the Holy Ghost fell on them which heard the word. Wow! Hindi pa ito nababaptize. Nakikinig pa lang ito. But you see, the Holy Ghost already confirmed that they are in Christ. They are sealed. Tinatakan. Ang banal na Espiritu kasi ang pangselyo eh. Yan. Tinatakan na kita. Akin ka na. Parang yan ang sinasabi ng Diyos eh. Nabili na kita sa dugo ng aking anak. Yun. Okay? So ganun, naging kay Kristo. Yun ang paraan ng pagiging kay Kristo noong mga unang Gentiles. Alright? You see? And last, etong nasa Acts pa rin. Chapter 19. Marami dito sa Acts kasi. Alright? Chapter 19. Etong sa chapter 19 naman, eto mga disipulo ni John the Baptist. Alright? Bakit ko sinabing disipulo ni John the Baptist? Because si John the Baptist ay nagbabautismo sa Israel. Pero itong mga na-meet ni Apostle Paul ay nasa Turkey na ito. Okay? Nasa Ephesus sila. Okay? Doon niya na-meet. Si Apostle Paul, na-meet niya itong mga tao na to sa Ephesus. So, ibig sabihin, ang layo nun. But still, they preserve their identity as the disciples of John the Baptist. All right? Okay, let us read. Chapter 19, verses 1 to 7. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believe? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. And when Paul had laid his hand upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. You see, halos pare-pareho yung conversion ng mga tao, yung pattern. Nakita niyo yung pattern? It is the Holy Ghost that confirms kung magiging kay Kristo ka. Okay? Yun yung final confirmation. Ano yung paraan ni Eli Soriano? Add to your faith good works para maging kay Kristo ka. Kaya hanggang ngayon, walang naliligtas sa kanila. Tama. Okay? Walang maliligtas kasi sa another gospel eh. Pagka nagdagdag ka kahit katiting lang dyan sa gospel ni Jesus Christ, wala nang power yan. Okay? Iniinsulto mo si Jesus Christ. Parang sinasabi mo, hindi kompleto yung ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, it is finished. Sabi naman ni Eli Soriano, dadagdagan ko ng konto, good works ko to. Lord naman, let me do the finishing touch. You see, insulto yan doon sa gumawa. Kompleto na yan eh. Insulto rin yan sa Diyos Ama. Kasi yun lang yung acceptable na offering para sa kasalanan ng mga tao. Para sa kasalanan ko. Yun yung pinambayad niya. Tapos sasabihin mo, parang hindi kumpleto yung pambayad ng Diyos sa kasalanan ng tao. Wow! What a claim! Another gospel ni Eli Soriano. Idadagdag niya yung kanyang good works. Naspaken.
Naspak, do you know naspak? Cut off. Alright? Okay. So, ang sabi pa niya, the blood of Jesus Christ does not apply to the Baptist. Ayun. The blood of the Lord Jesus Christ applies to the church of the Bible. And he uses yung Acts 20, chapter 28. Alright? Ang mababasa mo kasi sa verse na yan, Acts 20, verse 28, it is the church of God, iglesia ng Diyos. And God bought. Okay, puntahan natin. Acts 20, verse 28. Okay? Ang sabi niyan, take heed therefore unto yourselves, and unto all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Wow. So sabi niya, hindi raw mag-a-apply sa mga Baptist yung blood ng Panginoong Hesukristo. Okay? Mag-a-apply lang ito sa Church of God. Pero wala pang ligtas sa kanila. Hindi pa sila nabibili. Hindi pa sila nare-redeem. Wala pa. Okay? At lahat ng member ng Church of God ni Eli Soriano, lahat ng member, wala pang ligtas. Wow! Siya mismo, matagal nang nagtuturo. Malamang ang dami na niyang nagagawang mabuting gawa itong si Eli Soriano. But until this time, he is not yet saved. His salvation process is WIP, work in progress. You see? At sabi niya, hindi mag-a-apply sa Baptist? O baka ginamit lang niya yung pangalan ng Iglesia ng Diyos. Sabi nga niya dapat ang tawag sa kanila, Kristiyano Tapos sabi niya, pangalan niyo pa lang mali na. Baptist. Pangalan niyo pa lang, mali na. Wow. Well naman, kinuha niya yung Iglesia ng Diyos na word sa Bible So sa pangalan pa lang, mukhang tama na sila, correct? Alright? Parang pirated na DVD. Okay? Yung mga pirated ay, pag tinignan mo yung panglabas na nyo, hindi mo akalain na pirated yan. But if you look inside at ipi-play mo na yan, doon ka magugulat. Pirated pala ito. Ayun. Pag tinitignan mo yung Iglesia ng Diyos, ng MCGI, parang hindi nga siya pirated. Parang totoo. Pero kung titignan mo yung loob, yung mga member, doon mo magugulat ka. Kasi lahat ng mga member, hindi paligtas. Hindi paligtas. Yung kanilang paraan ng kaligtasan ay taliwas dun sa tinuturo ng Biblia. Ang paraan ng kanilang kaligtasan ay another gospel. Nagdadagdag sila ng good works nila. Kaya hanggang ngayon, work in progress. Pero anong sabi ng Bible? Sa totoong Church of God sa Bible, dun sa Book of Acts, ang mga dinadagdag na miyembro sa Book of Acts na church na nabasa natin kanina, ay dinadagdag doon ay mga ligtas lang. And daily, God added unto the church those who are being saved. Yung mga nangaliligtas ang idinadagdag sa church. Pero sa Church of God ni Eli Soriano, wala pang ligtas. Ang ganda ng pangalan, di ba? Iglesia ng Diyos, Church of God. Ang ganda. Hindi mo aakalain na hindi tunay. Parang pirated DVD nga, nasabi ko kanina. Alright? Alright? You see, hanggang ngayon, hindi pa sila ligtas. Okay? Hindi ko alam kung paano ko i-explain pa ito ng napakalinaw. Okay? Sa mga makakapakinig nito. Pero yung gospel ni Eli Soriano, yung kanyang paraan na tinukoy niya sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 9, adding to your faith good works, is not the true gospel. The gospel of the Lord Jesus Christ was completed on the cross of Calvary, at si Jesus mismo ang tumapos doon. Ang sabi ni Jesus Christ nung
patapos na ay, it is finished. Tapos na. Okay? Yun yung gospel na tinapos ni Jesus Christ na nakakaligtas. Yun yung pinambayad ng Diyos para sa kasalanan natin. Yun yun. Sabi niya, it is finished. Sabi naman ni Eli Soriano, hindi pa, work in progress pa, idagdag ko tong good works ko. Hindi po. Mali po yan. Ang Panginoong Hesukristo lang ang nakakaligtas. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yun yung nakakaligtas. Hindi mo pwedeng dagdagan yan. Pag dinagdagan mo yan, wala na yung power. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul na another gospel. You see, katulad ng mga mga believer na Pharisees, okay? Ito kasi nagsimula yung another gospel eh. Mga believer ng Pharisees. And when they heard that, may mga pumunta doon sa sa Asia Minor na mga Pharisees. At sinabi niya doon sa mga Gentiles na mga nagsitanggap na kay Jesus Christ na kanilang tagapagligtas at sila ay naging kay Kristo na, ang sabi ng mga Pariseo na to ay hindi kayo masisave if you will not get circumcised and if you will not adhere sa law ni Moses. Ayun, nagkagulo yung mga Kristiyano nung araw. At si Apostle Paul saka si Barnabas yung naka-encounter nito. Okay? At si Apostle Paul ay pumunta sila sa Jerusalem. Yun kasi yung main office ng church ng Panginoon nung araw. Okay? Nandun yung mother church. Kaya pumunta sila doon at nag-consult sila doon. Okay? So yun. Gusto nilang dagdagan. Ay hindi pwede yun. Kapag nagdagdag ka sa ginawa ni Jesus Christ, contaminated na. Alright? And I hope this is clear enough. Lalong-lalo na sa aking mga kamag-anak. Maraming salamat po.